Nako, grabe ho. Ano ko? Hindi kasi alam mo, iba ang mindset ng mga Chinese. Maniwala kayo sa akin. May mga kaibigan ba kayong Chinese? Subukan yung kausapin. Ang mga Chinese kasi iba eh. Kukuha yan ng butong pakwan 1 kilo. Isusupot nila kapiraso. Tapos ibebenta nila. Hanggang mag-total na 1/2 kilo na ang kinita nila. Ganon sila eh. Diba? Hindi, walang biro. Ganon yung may... Ewan ko bakit iba yung... Siguro nga dahil bata pa lang sila, ganon na yung tinuro sa kanila na kailangan laging gawin mong negosyo. Ganon yan eh. Alam mo yung ganon thinking na ay pwede pala itong negosyo. To negosyo to, maganda to. Diba? Kaya lang, pinandidirian natin ng Chinese. Kaya ako naiirita eh. Sa totoo lang, dami natin na matututunan sa kanila. Nung panahon pa lang na sinakop tayo ng mga Espanyol, itong mga Chinese, traders na sila. Darating sila sa Pilipinas. Ewan ko, naaralan nyo naman siguro nung high school yan. Naalala ko, kinuwento sa akin yan eh. Kinuwento sa akin ng teacher ko eh. Yung mga Chinese daw, pagdating sa Pilipinas, magbababa sila ng mga kung ano-ano, lahat ng binibenta nila. Lahat daw ng galing sa China, ibebenta nila sa Pilipinas pag hindi nila nabenta doon. Pero never daw sila nanakop sa bayan natin. Tama, mali? Kwento sa akin ng teacher ko to ha. Kasi hindi nyo ba napansin? China isa sa pinakamalaking bansa. Isa sa pinakamalaki. Tulad ng Russia at saka Amerika. Pero bakit sila never nanakop sa kanila? Basta kami negosyo, bahala kayo sa sakop-sakop. Basta kami kita pera. Di ba? Hindi ko alam bakit hindi natin yakapin yun. Di ba? Naku po. Anyway, next. Ay nako, ito. Speaking of Chinese. Hindi pa raw makumpirma ng presidente ng Homeowners Association ng isang village sa Parañaque ang hinala ng ilang residente na konektado umano sa Pogo ang pagdami ng dayuhan sa kanilang lugar. Ang mga hinahanap na Pogo workers, posible raw na nakatira sa mas maliit na subdivision na nasa loob ng kanilang village. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mismong presidente na ng Multinational Village Homeowners Association sa Parañaque ang nagsalita tungkol sa mga Chinese na naninirahan sa kanilang lugar. Yan ay matapos mangamba ang ilang homeowner para sa kanilang kaligtasan dahil sa pagdami ng mga Chinese na paniwala nila ay nagtatrabaho sa mga Pogo Company. Pero ayon mismo sa presidente ng Homeowners Association na si Julio Templo Nuevo, hindi pa raw matitiyak sa ngayon kung Pogo workers nga ang mga Chinese sa kanilang village. Una nang umapela sa mga otoridad ang ilang mga residente para maimbestigahan ang anilay kahina-hinalang pagdami ng foreign nationals sa lugar. May mga malalaking bahay pa raw na pinapagawa sa village na may pagkakatulad umano sa Pogo Hub na ni-raid sa Bamban, Tarlac noong Marso. Yung mga nandito na Chinese na nagpapatayo ng bahay, mga residente na po sila. Yung mga residente po, usually under the name of the company. Okay. So ngayon, yung sinasabi na, kaya pag nag-submit sila rito ng construction permit, kung papagawa sila, hinihingi namin yung records ng company. So yung company po, pag tinignan namin, pati yung GIS, yung kung sino yung mga director, majority ang Pilipino. So wala na po kami magawa doon, di ba? It's a legal Filipino entity. Nagigets nyo, yun ang problema eh. Alam mo, etong mga Pogo na to, they know kung paano nila lulusutan ng batas. Yun ang problema. Alam nila kung paano lusutan ng batas. Kaya nga, until hindi pa i-total ban ang Pogo, lalala at lalala ang mga ganitong Pogo sa Pilipinas. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya ako talagang yan ng isang bagay na panawagan ko sa gobyerno na ito. Ang pa-plastic ninyong mga animal kayo. Kung talagang naiinis kayo sa maling gawain itong mga Chinese, iban nyo ang Pogo.
Kasi yan ang salot ho yan eh. Yan ang pinaka-ugat ng salot ng Pilipinas to the point na tinatamaan na ang mga lehitimong Chinese business. Ako nga, sa totoo lang, dapat to magsama ang mga Pilipino at ang mga Chinese businessmen magsama sa panawagang ban Pogo. Dahil sa Pogo na yan, nasisira ang imahe ng mga lehitimo, magagaling at matitinong mga Chinese businessmen ng Pilipinas. Nadadamay ho sila eh. Ang daming matitinong Chinese businessmen eh. Ang problema, ang Pogo na to. Siyempre, tandaan ninyo, illegal yan sa ibang bansa, illegal yan sa China. Sino ang mga pupunta at magtatrabaho dyan? Walang iba kung hindi yung mga alam nating questionable ang mga personality. Di ba po? Ay nako. Hanggang hindi nyo ginagawa ng paraan yan, kaplastika ng lahat ng hearing na ginagawa ninyo sa Senado. Ayon pa kay Templo Nuevo, maraming ang high ace van na pumapasok sa village na parang shuttle service ang kilos. Alam mo, hindi lang yan sa kanila, pati sa kondo ko, may ganyan. May tatak pa ng mga Chinese. May mga ganyan na mga shuttle. Ibig sabihin, kung naghahatid na ng mga shuttle sa kondo ko, ibig sabihin, hindi ko sinasabing may Pogo dun sa kondo na tinitiran ko ha. Pero meron malamang dun sa paligid nun. Alam naman saan sila galing. Alam naman sobrang layo pa yan. Ay nako. Ang mga sakay nito, madalas daw mga Chinese o minsay Vietnamese na kabataan. Dahil dito, hinigpitan na nila ang pamimigay ng mga sticker at may ID system na rin para sa mga dayuhan. Lalo't mayroon daw mas maliit na subdivision sa... Dali lang niyang gawin. Siyempre yung pangalan nung may-ari nung van, Pilipino, malulusutan lang yan. Hindi, alam mo, tama kayo eh. Plastic yan si Ontiveros. Banat by Sirmulya, wala daw kinalaman sa Island Cove Pogo. Sabi niya, hindi ko alam. Sino man nagsabi? Sino ba sabi may kinalaman siya? Defensive naman niya kung meron siya sinabi. Kasi sa totoo lang, wala naman kami, ang Banateros ha. Ewan ko yung iba ha. Pero yung mga Banateros, wala naman sinasabing ganyan. Basta sinasabi namin, may Pogo sa Island Cove. Which is true. Which is a fact. Na may Pogo talaga doon. Sa loob ng multinational village na may mga nakatira raw na mga Pogo worker. Pinuntahan ng News 5 ang sinasabing mas maliit na subdivision. Pero hindi kami pinapasok at bumalik na lang daw bukas dahil wala raw ang kanilang administrator. Gate naman ni Templo Nuevo, hindi nila sakop ang naturang village. Ang nagiging wala ho silang passage kundi dito na sa multinational pag lumabas. Hindi lang po mga atas around 5 satellite villages na dito lang pwede silang dumaan. Huwag nyo kayang padaanin. Satellite villages, we have no control kasi may sarili lang silang asosasyon eh. Except na bumibili siyang sticker sa amin. Pero tingin ni Templo Nuevo, Huwag niyong bigyan ng sticker para di sila makapasok. panahon na rin para palawakin ang kapangyarihan ng mga homeowner association, partikular sa pagsupil ng mga krimen at iligal na aktibidad. Isa pang limitation namin yun, wala kaming police power na pasukin yung bahay. Hindi, mahirap naman yan. Huwag ganyan. Sa gate lang. Tiniyak naman ni Templo Nuevo na makikipagtulungan siya sa Hindi, mahirap naman yun. Mahirap naman yun. Pag binigyan mo ng police power ang mga subdivision na pasukin yung mga bahay, hindi naman tama yun. Problema niyan, hindi, kaya nga eh. Alam mo, walang solusyon dyan. Dadami yan. Maniwala kayo. Kaya nga ako, alam mo, isa pang kaplastikan sa akin ha. Yung mga katulad ni Tatariela, yung mga katulad ng mga Nigibo, galit na galit doon sa China, doon sa WPS. Di ba hindi nyo napapansin, galit na galit sila doon? O sige, walang problema, galit na galit kayo doon. Pero paano yung mga Chinese na nandito na sa loob?
O sige, sabihin na natin to si Tariela wala magagawa kasi sa Coast Guard siya, di naman niya trabaho yung dito sa atin, sa lupa. O pero itong National Defense natin, tandaan niyo, Secretary of National Defense, hindi naman sinabing Secretary of WPS. Puro WPS lang ang issue niya. I mean, if you are the Secretary of National, ibig sabihin, buong nation, buong bansa, defense. Ibig sabihin, dinidepensahan mo mula sa labas. Diba? O bakit di mo silipin yung mga nasa loob na, silip ka na silip niya sa WPS? Diba? Silip ka na silip sa mga nasa WPS, pero dito sa mga nasa mga kondo, mga subdivision, hindi nyo sinisilip. Trabaho nyo yan. Hindi kasi, kita nyo, eto si Sir, kung ano man ang kanyang posisyon. Diba, sabi nga ang problema nga, limited kami, wala kaming police power. Correct. Tama ka dyan, Sir. Ang may police power dyan, PNP, at the same time, ang army o ang militar, which is pwedeng makatulong ang National Defense, Secretary of National Defense. O kaya sir, reklamo ninyo sa DILG, which is yun, busy nga pala si Sir Abalos. Pala, sorry. May pelikula nga pala, may lalabas nga pala siya doon sa isang bagong, ano bang pangalan ng ano na yun? May nakita kasi ako, may pinadala si Master Judea ata, si Jay Guevara, nakalimutan ko na. May pinadala silang, may kasali sa sitcom si Abalos eh. Kaya busy siya. Wag mo na istorbahin mo na yung DILG secretary natin. Busy si Sir. Nako, grabe ho. Nako. The next performance will start momentarily.